Hirap mo, no? Hirap siguro. Paano yung first night? Paano yun? May nangyari kaya agad? Saan ka galing? Saan ka galing? Sintiasan. Teka muna, nagsurusi po na nga, nag-ubo-ubo na. Nag-uubo-ubo na. Ika. Pinabahan pa naman ako kanya. May tumawag sa Oo, may tumawag. Robert. Hindi ako yun. Oo, ma. Wala ako. Kaya pinatakbo ko si daddy eh. Sabi ko, puntahan mo. Bakit? Sino? Sino tumawag? Di nga namin alam, akala namin eh, kaboses mo eh. Akala namin may nangyari. Sa'yo, nasaan ka? Hindi lang po lang pero. Ha? Anong ginagawa mo doon? Nagtitinda ka? Halo-halo na tinitinda ko lang. Tiasan, 2 days in a row ka permi ng damlag na inay. Madilim na baga. Yung ano mo, baka ako na. Paluin. Pag, Yung ano pag alas 6 na, dapat... Gusto mo, ma? Buo, mas, yung isang tingting lang, mas masakit. Baka ikaw ang mapala. Pag gabi na, sige, pang lakwat siya. Dati noon, pag alas 6, dapat kami nasa bahay na eh. Pag, di ba, naalala mo yon? Hindi kasi yung ano, Yung anak ni Sinto nandoon, nagkwento-kwento. Ah, Saka yung asawa Marites is life. yung asawa, yung asawa niyang, ano ba yun? Yung Sundalo. asawa. Ano yung Okay. Diba, Mingming? Nahanap ka ng Mingming daw. Sabi, saan ang lola kong makulit? Sabi. Good morning. Ako po'y inaantok pa. Inaantok pang lola nyo. Nagising po kami ng ng madaling araw kasi si daddy madaling araw umalis kasama si Rizal. Ay maglulugaw. Almusal na at the same time yung tira. Isa po yung natin gagamitin natin sa kimchi mamaya. Kasama na yung almusal sa ating lulugawin. Diba? Isang pagod ba? Isang gawaan na. Si nanay ko ay pa ata. Nasa labas na po. Lumabas na siya kanina ng pag-alis ni daddy. Diretso na siya. Di na siya buong kalsada na ngayon ang nililinis niya. Sabi ko, ma, yung hindi naman natin tapat. Huwag ka nang maglinis. Nakakatuwa din ng nanay. Diyos me. Pwede siyang mag-apply ng talaga. Noon ko pa yan binibiro. Maano kaya mag-apply ka ng yung parang Metro 8 ba? Pasang-pasado eh. Pasadong-pasado po. Ayan na po. Tayo. Salang na. Gagawa na lang po ako nung parang radish na may egg. Tayo ay gagawa ng radish with egg. Na po ako natulog. Mag 2 a.m. na siguro. Kaya medyo parang kanina ayoko talagang bumangon. May pinapanood po ako eh. Nawili ako sa pinapanood ko. Ano ba yan? Don't Dare to Dream. Matagal na po ata yung Korean novelang ganun. Tuwa lang ako sa niya setup. Medyo comedy eh. Kaya ako'y napasarap ng nood. Tapos sabi ko, nako, kailangan ko nang matulog kasi gigising nga ng medyo maaga. Kasi nga iniisip kung, di ba kung gusto mag-breakfast ni daddy bago umalis. Pero hindi na po. Sabi ko, tayo? Gusto mo ba mag-breakfast? So, mabilis lang naman po, may tinapay naman. Coffee, lang po ako ng egg. Sabi niya,
sige mag-ano ka, bunik ng coffee kasi andun po si Rizal. Yung pala po si Rizal nagkape na doon sa bahay nila. Eh, si daddy po pagka ganyan, sobrang aga, hindi niya pag gustong kumain. Sabi niya, ay hindi na, bunik. Nag-coffee na pala si Rizal. Sabi niya, sa bahay daw nag-coffee na. Sabi niya, hindi na lang ako, huwag na lang daw ako mag-prepare. Hindi na po ako nag-prepare ng breakfast nila. Bilis lang naman kami kasi po usually ang breakfast namin is egg lang talaga. Egg, tinapay. Tapos kung yun, minsan sinangag. Pagka nawiwiling magsinangag. Pero mostly talaga, ngayon, na ano po kaming mag-bread, ano lang, basta egg, basta may egg. Yun po ang hindi nawawala, egg. Hindi na kaya to sa amin ng mother dear. Kasi dalawa lang kami. Mga naman mapadami. Wala na naman tayong uulamin itong kundi ito, diba? 1 egg lang nga lalagay ko. Diba? May tira pa po. Nababad ko na to sa water. Maano din po pag dadalawa lang, pag konti lang kayo sa bahay. Minsan mas mahirap magluto ng konti. Yung sobrang konti. Oo, si Rizal. Mas gusto niya yon si Rizal. Kasi si Rizal, diba, yung buong bahay ni brother, silang dalawa halos ang nag-ano nun. Silang dalawa lang ang nag-wiring nun. Sila ni Rizal. Oo. Kaya mas gusto niya siya. Si Rizal kasi natuto na. Magaling din si daddy. Sa pagtuturo talaga, maano yan magaling din. Pero si Rizal, in fairness, interested din siya, di ba? Kasi kung hindi mama, ang pag-wiring, hindi naman basta-basta eh. Kaya, Kayo, isang di ba nalaman yan pa, umihi. Sino umihi dyan? Sige lang. hala. Ayan, nagagalit na naman si Uwama. Minsan, Umihi, saan? Oo. Ma'am. Ayun na ma'am, magbasahan, maihi din yun. Kaya medyo mapanghi po kami. Kasi, giihi, kawawa naman si Belias. Wala nang dugo-dugo. Okay. Kasi po, minsan ako, sabi ko, bakit may dugo yung niya iihi? Siguro po ganiwa nung nag-inhit siya. Medyo natagalan yung blood. Parang sabi ko, ilang weeks na bang nag-inhit eh? Meron pa rin. Siguro nga dahil mas matanda na ba, diba? Medyo nag-iiba na rin yung hormones ng katawan niya. Pero ang daw po, sinerch ko, hindi daw po nagme-menopause ang dog. Sabi niya. Oo, walang menopausal ang dog. Wait lang. Continuous daw ang nila, heat. Sabi doon sa na-search. Kasi sabi ko, siguro na din, magme-menopause na din. Kasi matanda-tanda na din po si Bella eh. Kaya nga medyo, yan nga po yung ngayon habit niya na, isang na lang eh. Ilang hakbang na lang, ilabas na. Dito. Parati po kami yung nagpupunas kasi ng may Clorox, Clorox ko, nilalagyan ko ng tawag doon, suka, vinegar na may baking soda, para nga po yung amoy hindi niya kasi kung saan ang amoy doon po, di ba? Pero di mawawala dun sa spot, lilipat naman sa kabilang spot. Sabi ko, wala. Ano nangyayari sa'yo? Tuloy, yung dalawa po, syempre kung may amoy na, umaano din. Sumasabay na sa kanya. Ay, sabi ko. Alam niyo po, yung pag may pet kayo talaga, para kayong may anak. Tapos dito nga sa Pilipinas, mahal din po ang vet. O diba, nung may nakita akong vlog sa niya, na naman ako. Worry na naman po ako, diba? Tapos nung isang araw naman, itong Roberto, sabi niya, parang ang laki ng tiyan ni Minga. Hindi ka, ang laki, ang kaba-kaba ko, sabi niya. Buntis siguro. Daddy, imposible maging buntis. At wala nang ovaryo yan. Pwede po ba yun? Yung fallopian tube ba? Sabi ko, naisip ko naman,
baka nabuntis sa fallopian tube. May fallopian tube pa po ba yun? Hindi ko nga alam. Sabi ko, Daddy, ano na yan? Na-spay na, diba? Kaya nang tangang, pati nga po kasi yung dog food, kinakain-kain niya din. Siguro po, 'di ba? Ano siya, dry yung pagkain nila. Pag uminom ka, bigla po yung lalaki magbabalon yun sa tiyan niya. Siguro ganun, napadamay yung kain. Sabi ko, ano ba itong mga bebe na ito? Yan po, ginaganyan lang yan. Parang, inaano din, sinasangag-sangag ng kaunti na may luya. Kasi ito po, maalat-alat pa yan. Hindi naman yung talagang wala ng lasa. Pero binabad po yan sa water. Yan. At least may makikita yung kakaibang dish. Ano to. Hindi ko alam kung ibang Chinese ganito din ang luto. Basta kami po yan ang ginagawa ni Mama. Tinatanong ko po si Mama, Mama, marunong ka ba magkiampong? Kasi sa mga Chinese dito sa Pilipinas, yung kiampong, di ba, ano siya? Sabi niya, hindi. Sabi ko, hindi nagaganyan si Ingkong nung kayo'y bata pa. Napagkwentuhan namin, si Ingkong po pala, yung papa niya, yung lolo namin, pumunta dito, teenager lang, mga 14 years old lang daw, nung pumunta ng Pilipinas. Kaya, kumbaga, kung hindi siguro teenager, syempre hindi niya alam ba yung paano magluto. Siguro hirap din po sa China that time kasi bakit at 14 years old pupunta ka ng Pilipinas to work, diba? Hindi po namin alam yung history ni Ingkong. Hindi ko alam po yung history ni Ingkong. Basta ang alam ko lang po, nagustuhan siya ng papa ng lola ko kasi masipag na. Pinaasawa niya dun sa mother ni Mama. Kahit hindi po siya yung mayaman, hindi siya mayaman na Chinese. Kaya po yung pinaka great grandfather namin, nung pinaasawa niya yung lola namin sa lolo ko, binigyan niya na po ng lupa. Parang dory niya. Binigyan niya ng lupa. Yun na po yung mga lupa ng nasa sa Sawanga. Dami-dami din ng mga lupain. Yun na po yung pinaka-dory nila. Ng mayaman. Ang mayaman po yung lola namin. Yung magulang ng lola namin. Si lolo namin, si Ingkong, hindi kasi from China siya nun eh. Nakita lang daw kasi masipag. Yun. Yun ang naging kwento nila. Pero ang alam ko po, nagkita sila, nung ikakasal na. Hirap mo, no? Hirap siguro. Paano yung first night? Paano yun? May nangyari kaya agad? Okay, comment down below. Di natin alam, no? Parang, di ba, parang hirap. Nagkita lang tayo nung kasal, tapos mamayang gabi. Parang that time, parang okay, no? Parang, custom siguro, no? Di natin alam po, no? Pero sa ngayon, parang mahirap imagine din na makakasama mo in bed yung isang tao na sa bagay, ngayon pala, uso din yan, tinginan lang may nangyayari na. Mga one night stand. Pwede, possible. Posible. Ayan po, okay na. Okay na po ito. Tututong-tutong na ata. Sunog-sunog na ba? Ayan. Bilis lang po. Okay na to. Dito ko po siya niluto, hindi sa stainless. Kasi ang stainless na ko. Nung last ni Mama talagang, kami, amoy sunog. Yan nga po, medyo sunog-sunog din. Kakadaldal ko na eh. Nagkaan-masal na po kami kasi pumasok na siya eh. Ang ginagawa ko po sa gabi ngayon,
ano na ako, nagdidilig na ako. Dinidilig ko na yung mga halaman. Kasi mainit po ngayon, ilang araw nang mainit. Yung mga halaman nagtutuyo, yung mga nasa paso. Kaya talagang kailangan pag dinilig mo siya, talagang maano po siya, yung maganda ang pagkakadilig. Tapos sabi ni mama, yung alimuo baka daw ano. Sige, hindi naman kasi nagdidilig po ako mga 8, 9 o'clock na ganyan ng gabi. Pag magpapaano po ako, magpapaihi ako ng mga dog, sinasabay ko yung dilig. Naubos ata yung pang kimchi. Pwede na to sa pang kimchi ko. Yan. Ito na po yung aming lugaw ni mama dito. Tapos meron po kaming taurid dyan. Yan po ang ating almusal. Breakfast po tayo. Nakalimutan ko po kayong ayain. Ayan. Kumakain na po kami ni mother. Yan. May dalawa pa po kaming tinapay. Pero mukhang hindi namin makakain. Pero tingnan natin. Lugaw lang kami. Ayan. Lugaw with taure and egg. Sarap po. Yum yum. Ano Ayan. niya si Rizal? Oo, nag-message po ako kay daddy kasi hindi siya nag-message sa akin. Siyempre po yung sasakyan namin, papalya-palya, di ba? Oo nga. Kinakabahan ako. Abot-abot ang panalangin ko, Lord. Hindi naman. Sabi ko, Lord, pagnabayan niyo po ang biyahe ni daddy na makaalis, makapunta doon at makabalik dito ng hindi masira ang sasakyan. Kasi mahirap po masiraan sa NLEX, mga ganun, di ba? Ayan. Tayo po ay galing na naman sa taas. Ako po'y bumili ng apple kasi pala ang natira po naming peras dyan ay iisa na lang. So lalagyan natin yung ating kimchi ng apple and peras. Tapos yung kimchi natin, we need to put ganito. Gusto po ni mama daw ng may radish. Tapos gusto namin ngayon mag chicken feet. Wala po si Roberto. Ang ulam namin ay chicken feet at patola. Okay na yan? Oo naman. Tapos bumili po ako nito. Maganda po kasi 15 pesos lang. Ayan. So yan po tayo ay magkikimchi. Si mama na po magluluto nito. Ako po yung maglilinis lang nito. Siya na din magluto nitong adobo kasi yung timpla niya. Adobo daw po ang gusto niya niyan. Ubusin mo na to, madre. Oo. Yung chicken feet. Okay. Kimchi day today. Ayan po, tayo ay maglalagay na dito ng vinegar. Ano po na muna natin sa vinegar at water. Tapos mamaya saka natin isusod. Kasi feeling ko lang. Pero parang hindi naman gaano na-spray na. Kasi marami siyang uod-uod. Parang marami siyang butas-butas. Pero just okay na din na okay na din po na mahugasan. Lakihan kong kaunti para masarap din po yung medyo malalaki. Kasi lumiliit din po yun. Di ko dapat gaganon po yan siya. Dito po medyo may bulok. Ang tagal ko na tong pinili kahapon, as in sobrang tagal ko siyang pinili. Wala din. Okay lang po. Basta makagawa na kasi mayat-maya nagsasabi si mama, wala na tayong kimchi, no? Ano po kami sa kimchi yung dalawa? Nalakas din kami sa kimchi. Kasi po, diba maganda siya kasi fermented food siya. Babad lang muna natin dito sa may suka. Ayun po siya, binababad ko siya dyan. Kasi tingnan niyo po, nagkaroon ng parang dito. Parang may siyang tapak Tagal ko po itong pinili kahapon. Tapos, sa taas, medyo may mas maganda. Sabi ko, ano ba yun? Kasi nauuna po sila, syempre yung mga nagtitinda. Nauuna po yan sa gabi. Ay, madaling araw pa lang, ando na sila eh.
namimili na sila ng mga paninda nila. Kaya usually, pag natagal ka namang pagdating mo doon, usually ang natitira talaga, medyo hindi na maganda. Napagpilian na eh. Pero kung konti lang naman kasi ang bibilihin mo, okay lang. Hindi naman po kami pwede gumawa nito ng madaming-madami. Babalikan ko po yan. Ang gagawin ko na ay yung ating ilalagay sa ito po mainit-init pa ang ating lugaw. Diba po yung bigas namin ay parang malagkit. Kaya ito na po yung lugaw na tira namin. Ito na ang ilalagay kong pinaka-base ng ating kimchi. Yung iba po, ang ginagawa nila, yung na lang, yung glutinous na starch. Yun po ang nilalagay nila. Pero pwede naman po ito. Ayan po. We need ginger. Tapos po, ito, sibuyas at bawang. Garlic. Onion. Ito po, tatansya ko na lang to. Kasi parati ko naman po itong ginagawa. Tansya ko na lang. Basta importante, may onion, may garlic. Tapos yung ating sama na natin yan sa pagpiblend. Ito na ang pinaka natin. Hindi na po ako maglalagay ng water. Ito na siya. Yung iba may tubig. Ako po hindi. Nilalagyan ko, dinadami-damihan ko yung tubig nito. Mas, yan na siya. Yun ang pinaka-base natin. Tapos ito po, uubusin ko to. Kasi kung madami po yan dun sa ginawa ko, i-freezer ko lang. Tapos, kahit ilang months po yan, 3 months, 4 months, basta naka-freezer lang, magagamit mo ulit yung ginawa mong ganitong sobra. Ganun lang po ang ginagawa ko. Para hindi ako gawa ng ganito. Diba? Ganyan lang po. Ganyan ang aking style. Uubusin mo na. Tapos po, salt, sugar, patis. Patis. Kasi mahal. Oo, maalat po yung patis. Tapos lalagyan ko po na to. Yung alamang isda. Sa kanila po, yung mga traditional, kung halimbawa nasa busan or what, kung ano may mga shrimp silang nilalagay. Depende po kung taga saan sila. Kaya iba-iba po yung kimchi. Iba-iba ang paggawa. May pinaka siya, general na ingredients. Pero merong namang mga ibang ingredients na hindi mo makikita naman sa ibang gumagawa. Ayan. Ang kulang na lang po nito ay sugar. Tapos syempre, meron pa. Nakalimutan ko yung ating peras at apple. Yan po, lalagyan natin ng sugar. Tapos, lalagay na natin yung ating fruits. Konti lang muna. Baka hindi umikot ang bebe. Pero sana umikot. Ayan. Be-blend po natin siya. Ito po, ilalagay natin dito sa ating kimchi. Ito po yung syrup ng wild cherry ng Pilipinas. Noon pa po ito nabili ni na sis dati. Tapos nilagyan ko lang po yan ng sugar. Tapos ayan na siya. Instead po maglalagay pa ako ng madaming sugar. Dahil medyo kailangan po kasi ng sugar niyan para mag-ferment siya. So, yung sugar ang mag-ferment ng ating kimchi. Ito po yung nilagay ko. Yan. Andito lang po yan eh. Pwede po kasing dalawang klase ang ilagay nyo.
yung powdered na pepper, tsaka yung isa po na pang kimchi, yung medyo ano siya, flakes. Ito po flakes lang kasi po yung powder na nabili ko pagkaanghang. Kaya medyo nahirapan si mama, medyo natagalan niya bago kinain yung kimchi kasi kailangan ko pong mag-ferment siya ng matagal para matanggal yung anghang. Pag mga first ilang days di niya kaya. Ngayon ito po hindi ko na nilagyan ng yung pepper na powder. Okay na po na nag-grind na siya. Magsusalt na po tayo ng ating cabbage. Ito po yung pinakaano natin. Salting tayo. Yan lang naman. Bud. Ito po mabilis-bilis to kasi inano na natin. Yung traditional nila, hindi nila kinakat, parang hinakaf lang nila. Tapos nalalagay nila. Yun po, matagal nila yun binababad sa, yung parang ginaganito sa salt. Matagal. Ito naman po, easy kimchi lang to. Tsaka ayoko po yung gano'n nagbuo. Kasi pag kukuhanin mo, buo. Saka mo i-slice, diba? Eh, konti lang naman po ang kain nito eh. Pag kami naman pang ano lang eh, pang side dish lang. Pero kung malaking family, pwede po yun. Pag kukuha ka ng kimchi, isang kalahati, diba? Kasi sila po nag-kimchi, ang dami, no? Tayo, ganito lang. Kasi ano lang tayo. Sa Bicol, ang tawag po doon, arug-arug. Nameng, arug-arug man sana, yung parang gaya-gaya lang ba? Pero kimchi na din po ito. This is kimchi na. As in, pagka natikman nila, sasabihin nila, masarap ang kimchi ni ka-farmer momsis, ha? Ako po nasasarapan sa sarili kong kimchi. Kasi yung iba po ang alat. Minsan may nabibili kami maalat. Maalat siya yung labas na labas. Lutang na lutang yung salt. Yung salt ang lalasahan mo. Ako, ang gusto ko po, yung asim, salt, sweet, naglalaban-laban lang, na mild lang siya. Ito po, akala nyo madami natin siya nilagay na salt, pero mamaya po, huhugasan natin yan. Ganyan lang po yan. Pero hindi pa yan po masyadong madami. Tama lang kasi, yung dito po na part, nahuhugas, nawawala yung saltiness niya. Pero pag pumasok dito yung salt, yun naman, maalat-alat talaga. Yan mga 30 minutes to 1 hour lang, wawash na natin. Basta pag ginano po natin, hindi na nabali, okay na yan. Sabi ko nga po sa inyo, gaya-gaya lang naman tayo. Arug-arug ba? Nameng, na timid. Please subscribe. Malapit na po si Mehmet sa kanyang binubo ng watch hours, tsaka subscriber. Yung subscriber po ata na-reach niya na. Kaya po please watch Timmy's Planet. Ito po, magtuto ako ng pork belly. Tapos maglalaga ako konti lang naman. Masarap po yung kimchi, yung boiled pork lang. Tapos doon mo iipit yung fresh na kimchi na bagong gawa. Masarap po yun. Na-try ko na po yun kasi pag gumagawa po ako ng kimchi, nagaganon ako. Nagbuboy lang po ako ng kaunting ganyan sa amin lang ni mama. Tapos kumakain po kami, masarap. Ayan, magbuboil tayo mamaya na to. Ako po yung magsasaing na it's already 10 to 11. Ayan po tayo ay magkakat na ng mga veggies na. Ito pa, pahaba lang. Isain ka na. Ako hindi na magsaing. Tingnan mo. Kasi, Pwede pa yun. Nakita ko. oo. Kasi, pag saing na naman tayo na, Wala na naman. hindi na naman natin mauubos. Ay, dalawa lang. Dalawa lang po kami. Tapos, tansyado ko naman ang kain namin dalawa. Hindi na po kami magsaing. Tapos, pag nadikit na sa, yung nagtutong na po, nagtututong na siya eh. Kung kailangan bumili ng maganda-gandang rice cooker. Yung mga non-stick po, maganda. Yung Korean na nabibili na non-stick.
Kaya lang medyo non-stick din ang presyo. non-stick din ang presyo eh. Pag ano po, dapat pagka yung aming rice cooker, kasi ano lang po yun eh, di mga ginawa-gawa ni daddy. Makatapos ng orasan mo, pag alam mo nang nag-cook na siya, ilang minutes lang, kailangan mo na naman siyang ipatayin mo na siya. Kung hindi po, tutong. Akala ko patay. Hindi naman, natututong lang. Mama ka na ka ba? Magpapahinga ka na? Ibal. Naglilinis ako dun sa ano? Sa... Nililinis niya daw po yung opisina ng asawa ko. Sabi ko, ako hindi naglilinis doon. Kasi po parating may nawawala. Alam mo, yung organized chaos siya. Yun ang kanyang organisasyon eh. Pagka nalipat mo ng pag hinanap, basta inano-ano mo lang. Ako hindi nakikialam kasi Wala naman naiinis po ako pagka yung naghahanap na ikot ng ikot. Matanda na po si daddy. Burang naman. Tiasa na ala. Ano yun? At hindi niya rin ang minsan kung saan niya linagay. Ano po yun? Pag minsan hahanapin niya yung ay daddy, inaano ka namin ng order ka namin ni mother. Minsan po hahanapin niya yung susi. Parating naghahanap ng susi. Sabi ko, alam mo, paringin mo nga yung susi mo. Alam mo, daddy, paringin mo, baka mag-ring yung susi. Nakakaloka eh. Pag matanda na po talaga. Sabi niya, dito ko lang nilagay eh. Tapos, kunot na, oh. Kapag gaganyan po. Tahimik lang ako, kunyari, naghahanap din ako. Kunyari, nagtumutulong ako, kunyari lang. Pinunta niya, pupunta ko ulit. Tapos makikita niya na rin. Kanina po, naghahanap naman yung yung, ano ba tayo? Yung microphone ng kanyang DJI. Yan, ayaw niya akong hapon. Sabi niya, di ko naman siguro nahulog nung kinarambo yun. Ang dami, siyempre pagka ganun po, isip mo na yung mga bagay-bagay, kung nahulog mo ba, tapos isip siya, hindi, inano ko yun, naandito yun, nilapag ko, mga ganun-ganun na naiisip mo. Ano po yun, alas 5 ng madaling araw. Yung nakalas siya. Oo, kaninang tapos inisip ko naman, baka kako. Minsan, mga mahahanap mo sa mga hindi mo inaasahang lugar eh. Pumunta ako ng CR, tinignan ko, baka kako. Nag-CR siya, siya dala-dala niya, nasa bulsa niya, nilapag niya doon, hindi mo alam eh. Saan niya nakita? Tapos naalala niya din na, china-charge niya daw yun. Nung china-charge niya, nung nagsamsam siya ng mga gamit, andun sa charger niya, nakalagay pa. Ay. Kasi nga po, di po pupunta ng Manila. Kaya nag-aayos siya ng dami niya pong dalang tools. Sabi ko, ang dami mong tools na dala. Sabi niya, mahirap pagka yung mag-ano ka nang wala, saan ka dun mag-ano. So, totoo nga naman. Kasi electrical tools po yun mga pang electric. Dala-dala niya lahat. Kaya mahirap pag nagtatrabahong wala daw gamit. Totoo na yan. Ito po, ang ginagawa namin, medyo makapal-kapal lang. Tingnan nyo po. Para pag yung nakain mo may crunch. Tapos gusto ko nga po niya naka-cube eh. Pero hayaan nyo na po pag ganito na. Diba? Ayan. Ayos na ating mga vegetables. Nimix na lang po na ito natin. Lalagyan na natin ito. Ito muna. Ayan. Kuha lang po ako ng gloves. Ayan. Gloves tayo kasi po. Kahit sabihin natin kung maanghang-anghang talaga siya. Pero flakes lang po to. Hindi ko na nilagay yung nga. Dahil grabe po yung anghang na nabili kong yun. Matindi yun.
tayo marami namang sauce. Generous tayo. Kasi, pag na-ferment po yan at marami kang nalagay na ganito, tapos, gusto mo ulit, naubos na yung vegetables, ako po nilalagyan ko na lang ulit. Masarap din naman eh. Diba? Nakikita niyo po yun. Naglalagay. Yung mga natitira kong kimchi, lalagyan ko ulit. Pwede pa rin. Ako po ang habol ko dito, yung fermented food lang talaga. Yung nape-ferment yung pagkain. Iba po kasi natutulong yung sa ating gut. Yung sa ating digestive system. Di ba po? Diniscuss po yun ng isang, napanood ko lang po yung diniscuss nila yung sa gut. Na kailangan talaga maano mo siya. Kasi yun yung first ano mo ng immune system. First laban mo sa immune system. Pag na-disrupt po yun, yung iyong gut, medyo pansin nyo minsan na ano kayo, no, mabilis kayo mahawa. Ako po, may problem ako sa gut eh. Alam ko po yun, simula pag teenager pa lang ako, alam ko na. Kasi, maano po ako eh, maano ako sa indigestion. Hindi ako pwedeng kumain ng madami, nasakit yung ano ko, nung hirap ako mag-digest. Alam mo po yun. Kaya, di ba po parati kong sinasabi, kailangan namin ng fiber. Kasi yun talaga nakakatulong. Tapos ito nga po yung mga fermented foods maganda. Ayan. Tapos suhugasan ko na po yun. Yun, pwede na siguro. Test natin yung ating cabbage. Hindi ko na ayaan. Ito na rin naman. Kasi ito po maanghang sa kamay. Test po natin to. Ikot kayo. Nakapaghugas na po ako. Pagka medyo wilt na, ayan po, hindi na basta-basta napuputol. Pwede na po. Pwede na siya. Hugasan ko lang po kasi maalat to. Ito lang po talaga. Medyo maproseso. Maproseso, no? Maano po eh, maproseso gawin. Pero, ayos lang. Ako naman po minsan to gusto ko mag-kimchi. Ang tagal ko po bago nagagawa, no? Kasi, yun nga, maproseso siya eh. Mas wala naman kasi kaming pag-itimbakan ng malaki. Kasi yung ref namin, ano din lang ang kaya niya. Pero kung may winter po tayo, makaka-imbak tayo ng sila sa labas lang yung iba eh. Pero ang Korea po may kimchi ref na tinatawag. Meron silang kimchi ref. Dalawang nila eh. Ito po, titikman niyo siya. Pag sa tingin niyo maalat pa, hugas pa. Last na siguro po ito. Tapos papatik-tik lang natin siya. Tapos lalagay na po natin siya doon sa isaan natin. Mabilis lang maano lang pong gawin. Medyo matagal lang yung proseso. Ayan po, natik-tik na. Pero gaganituin pa rin natin siya. Para talagang make sure na hindi mapipiga-piga. Yan na lang natin kasi mabilis na lang po yan i-ano. Yan po, may tubig pa rin syempre, no? Ang tawag po nito ng label nila nito, mixed kimchi.
Papansin niyo po, madami ang nilagay kong radish. Kasi kami mahilig sa radish. Mahilig ang mga ka-farmer sa radish. Ka-farmer family. Mahilig po kami sa radish. Sa sabaw po, di ba? Usually patatas, ganyan. Kami naman ang nilalagay na mama. Nang lumalaki kami, radish. Kaya parang sanay po kaming radish. Tapos nagcha-chaitaw nga, yung fermented na chaitaw. Tapos yung pickled ni mama po, medyo maasim. Maasim-asim. Talagang atsara ang dating. Gumagawa siya nun. Ito po, i-mix-mix na lang natin to. Malalaman mo naman po pagka ginaganito mo siya, dapat mamimix mo yung ating red sauce. So, dahil marami akong ginawa sa susunod kong kimchi, hindi ako gagawa ng pinaka kimchi sauce. Another batch. Hahatiin ko po yan. Kasi puno po yan eh. Diba? So, para sa susunod, ganito din kadami ang gagawin kong kimchi. O, diba? Yung isang half part, ano na ako, save na ako, hindi na ako, mabilis-bilis na lang. Sa tingin ko po ay na-coat ko naman na lahat. Kasi sa ilalim mo, medyo madami ng ano. Ganun-ganun lang natin. Tapos, yan po ay titikman natin. Pinaka-cabbage, ha? Ito. Kung ayos ang lasa. Sarap din po ang fresh kimchi. Okay na. Ganun natin. Dapat, pag ginanon nyo po, may lalabas na tubig dun. Pagka wala, ang ito, dagdag. Mukhang kailangan kong dagdagan. Kasi, pag pinipress po, i-remind ko yung sarili ko na sa susunod kong gawa, dapat mas konti ditong konti. Hindi ganyang kadami kasi over half ang nagamit na susunod ko pong gawa. Small batch lang. Kasi mas madami. Mahirap po kasi pag hindi to, ayan, dapat nakukover talaga eh. Ayan, okay na po yan. I-leave lang natin yan overnight dyan. Tatakpan natin siya ng takip. Tapos leave natin siya for overnight. Na siya ay mag-ferment ng hindi, kasi pag niref po yan, hindi agad mag-ferment matagal. Kasi malamig. Kaya ang ginagawa po niyan, pag dito ka sa Pilipinas, ano mo lang po, i-leave mo lang sa labas. Huwag mo muna siyang ilagay sa ref. Yan, okay na po doon. Mother, let's eat. Ayan po ang ating ulam. Ayan, the chicken feet, and chorizo,
and kimchi. Kain na, mother dear. Let's eat. Daddy, kain ka dyan ng madami. Kain na, daddy. I love you. I miss you. Mwah, chup chup. Saan sila kakain naman? Kay Tita Lucy siguro. Kain ka ng madami. Love, love. Kain na tayo, ma? Let's eat na, mother dear. Para makapagpahinga tayong dalawa. Maglulungga na kami niyan after namin pong kumain. Nakalungga na siya sa kwarto niya. Ako din sa kwarto ko. Para po akong inaantok. Matutulog ako. Ako kasi, Oo, manulog oo. ako ng ano. Tara na. Ano na naman? Ay, okay. Hindi ko po nabuksan. Maybe that's why life is so precious. No rewind or fast forward. Just patience and faith. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell and share. Maraming